Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Tio Pisto, shout out kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2601 hanggang 2605. Napakaraming sinabi ni Fei Lengsheng at prangka sa Aaron na halos sabihin niya kay Aaron ang lahat ng kanyang mga lihim. May layunin talaga siya at gusto niyang makuha si Shengli. Para kay Fei Lengsheng, kapag nakuha niya si Shengli maaari niyang mahawakan ang banal na kaharian. Kapag naabot niya ang banal na kaharian, maaari niyang labanan si Linlong. At the end of the day, si Fei Lengsheng ang ayaw mamatay. Ito ay isang paraan para makitungo kay Linlong. Ayaw mo ba? Tanong ni Fei Lengsheng. Direktang umiling si Han Sanchen. Wala siyang maraming banal na kastanyes. Hindi na niya kayang gumastos gaya ng dati. Bukod dito, ang mga banal na kastanyes ay hindi madaling makuha at maaaring magbigay sa kanya ng malaking tulong. Paano niya maibibigay ang mga ito sa iba kung gusto niya? Sa pangunahing bulwagan, hindi mababago ni Aaron ang kanyang kulay sa ilalim ng gayong pagsupil kung hindi pa siya nakakain ng Shengli ng maaga. Ngayon, alam na ng Aaron ang kahalagahan at halaga ng banal na kastanyes. Kahit na ang layunin ni Fei Lingsheng ay harapin si Linlong, hindi ito madaling ibigay ng Aaron. Hindi. Direktang sabi ni Aaron. Naisip ni Fei Lingsheng na kung sasabihin niya kay Aaron ang lahat ng kanyang mga lihim, makukuha niya ang kanyang tiwala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ayaw niyang sumuko. Gusto mo bang panoorin si Linlong na pumatay ng mga tao sa mundo ng Xuanyuan? Gusto mo bang manood ng milyon-milyong tao na namamatay sa ilalim ng kuko ni Linlong na galit na sabi ni Fei Lingsheng? Mag-iisip ako ng ibang paraan. Siguro bibigyan kita ng banal na kastanyes kapag kailangan ko, ngunit hindi na ngayon. Aaron Wei. Hindi napahinga si Fei Lingsheng dahil sa pangungusap na ito. Dahil ang kakayahan ni Shengli ay nangangailangan ng kaunting pagsipsip, hayaan siyang masira, sa pamamagitan ng umiiral na kaharian ng unti-unti, ang hindi pagkain ng Shengli ay maaring maabot ang banal na kaharian. Kung ito ay talagang nasa kritikal na sandali, huli na upang kumain ng Shengli sa oras na iyon. Natatakot ako na hindi ito makakatulong kung ikaw give me more than. Malamig na sabi ni Fei Lingsheng. Fei Lingsheng, anong silbi ng maraming sinasabi? Kung ibibigay ko ito sa iyo, ito ay magiging iyo. Kung hindi kita ibibigay, kahit anong sabihin mo, walang kwenta. Mas mabuting magpahinga ka na. Sabi ni Aaron. Naisip ni Fei Lingsheng na sakupin, ngunit sa ganitong paraan, hindi maiiwasang mag-away sila ni Aaron, hindi ito kanais-nais para kay Fei Lingsheng, pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang anyo, ay huwag mong payagan ang ganitong bagay. May isa pa akong sasabihin sa iyo. Kung sa tingin mo ay mahalaga ito, sana ay pag-isipan mo ito ng seryoso, sabi niya. Habang nakatingin kay Fei Lingsheng hindi pa rin sumusuko, walang magawang ngumiti si Aaron. Gayunpaman, kung maaari niyang malaman ang higit pang mga lihim ng bayad, handa siyang gawin kaya. Pagkatapos ng lahat, siya ay walang halaga, at siya ang may huling say sa 3,000. Sige at tingnan mo kung maaari kang maging interesado sa akin. Dumating ang apprentice mo sa Huanglong Hall, at nagmamadali siya. Malamang na 3,000 kaso ang nagkaroon ng problema, ngunit nilabag niya ang mga patakaran ng Huanglong Hall, at ngayon ay nakakulong na siya. Sabi ni Furlongson. Baguhan. Hindi ba si Huang Xiao yung iyon? Paano siya napunta sa Huanglong Hall nang walang dahilan? Paano mo malalaman kung bakit hindi ko pa ito narinig?
Tanong ni Aaron. As sure as a gun, I will have an eyeliner in the palace of the emperor. This is a very real thing. Kung hindi ka maniniwala, you can investigate it yourself. He can ride a tiger into the city, at maraming tao ang makakakita nito. Sabi ni Furlongson. Matapos marinig ito, agad na umalis ng bahay si Aaron. Kung si Huang Xiaoyong ay talagang nakasakay sa isang may pakpak na tigre sa lungsod, dapat niyang makita ang maraming tao. Kung tatanungin niya ang sino man sa kalye, makumpirma niya kung totoo o mali ang sinabi ni F. Fei Lingsheng. Matapos maghanap ng ilang magkakasunod na tao, sa wakas ay nakakuha ng tiyak na sagot ang Aaron, iyon ay, may sumakay sa isang may pakpak na tigre papunta sa lungsod. Bagamat hindi niya kilala kung sino siya, nahuli siya ng mga tauhan ni Emperor Zun. Ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ng Aaron ay naging mas malakas at mas malakas. Bago siya umalis, binalaan niya si Huang Xiaoyong na dapat siyang manatili sa 3,000 kaso at asikasuhin ang lahat ng bagay sa 3,000 kaso. Nang bigla siyang dumating sa bulwagan ng Huanglong, malamang na nangyari ito sa 3,000 kaso. Hindi mahulaan ni Aaron kung ano ang nangyari, kaya't si Huang Xiaoyong lang ang mahahanap niya para magtanong. Dahil siya ay inilagay sa bilangguan ni Emperor Zun, mahahanap lang natin si Emperador Zun para sa bagay na ito. Dumating muli si Aaron sa bulwagan, humarap sa emperador na pumikit at direktang nagsabi, Emperor, ipinikit mo ang aking apprentice. Sino ang apprentice mo? Tanong ni Emperor Zun kay Aaron na may pagtataka sa mukha. Ang mukha ni Aaron ay parang hamog na nagyelo, ngunit kilalang kilala niya ang karakter ni Huang Xiaoyong. Sasabihin ng lalaking ito sa kanyang pamilya na siya ay Aaron's apprentice. Paanong hindi malalaman ni Emperador Zun? Sa pagkakataong ito, sinadya niyang magpanggap na baliw. Gusto ba niyang gamitin si Huang Xiaoyong para pilitin ang sarili niya? Emperor Zun, loyal ako sa Imperial Court sa kasalukuyan. Sana huwag mo akong hayaang magbago ang isip ko. Sabi ng Aaron. Loyal sa Imperial Court sa kasalukuyan, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay magiging sa hinaharap. Tanging ang Aaron lang ang may lakas ng loob na magsabi ng ganitong uri ng mga mapaghimagsik na salita. Ang sino mang magsabi nito sa itaas ng Huanglong Hall ay mahahatulan ng pagtataksil. Maaari pa nga itong direktang ipatupad ng emperador. Naisip ni Emperor Zun na kapag nalaman ito ni Aaron, tatanungin niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Aaron ang mga ganoong salita. Si Emperor Zun, na bahagyang nagalit, ay nagkontrol ng kanyang init ng ulo at sinabi, Master Aaron, alam mo ba kung ano ang iyong sinasabi? Siyempre, Emperador, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Dapat parusahan ang apprentice ko dahil sa paglabag sa rules ng Huanglong Hall, pero nagmamadali siya. Dapat mayroong isang bagay na kagyat. Hindi ba kayang tulungan ng emperador ang kanyang sarili? Sabi ni Aaron, kapag natapos na ang kanyang sentensya, hahayaan ko siyang umalis, sabi ni Emperor Zun. Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Aaron, at tapos na ang kanyang sentensya. Gaano katagal? Sa oras na iyon, hindi nasagot ni Aaron ang mahalagang papel ni Huang Xiaoyong komunikasyon, gusto ko siyang makita at sana ay mabigyan ako ng pagkakataon ni Emperador Zun. Si Aaron ay bahagyang yumuko, na isang napakagalang na aksyon, dahil ngayon si Aaron, ay hindi kailanman maaaring maging alipin sa mga tao. Ang ganitong uri ng pagkilos ay nagpagan sa isip ni Emperador Zun. Kahit papaano ay ipinaramdam nito sa kanya na hindi siya inapi ng Aaron. Ang kanyang dignidad ng pagkakakilanlan ni Emperador Zun ay napanatili pa rin. Bukod dito, sa simula, hindi binalak ni Emperor Zun na ilayo si Huang Xiaoyong ng matagal. Pagkatapos ng lahat, siya ay Aaron's apprentice. Sabi nga sa amo, ang pagpalo ng aso ay nakasalalay. How could Emperor Zun give Aaron face, kung hindi mo naiintindihan ang mga patakaran dito, pwede ko siyang palayain. Pero pagkatapos mo siyang ilayo, tandaan mong turuan siyang mabuti. Ang bulwagan ng Huanglong ay hindi isang lugar kung saan maaari siyang maging mapangahas. Sabi ni Emperor Zun. Ang mga salita ni Emperor Zun ay hindi lamang nagpapaalala sa Aaron, ngunit tinalo din ang Aaron. Ang sinabi niya ay si Huang Xiaoyong, ngunit ang totoo ay tinutukoy niya ang Aaron. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Aaron. Mula sa kanyang unang pagbisita sa bulwagan ng Huanglong, ayaw ng Aaron na lumitaw ang mga sumusunod na tao sa harap ng emperador. Bukod dito, para sa Aaron, ang Imperial Court ay walang dapat maging nostalgic.
Kahit na talagang mahulog siya kay Emperor Zun, ang Aaron ay maaari pa ring pumunta sa Zia o Chang'e. Salamat, sabi ng Aaron. Pagkatapos, sa ilalim ng pamumuno ng mga pinagkakatiwalaan ni Emperador Zun, dumating si Aaron sa bilangguan. Nang makita niya si Huang Xiaoyong matapos bugbugin ay nasa napakahinang kalagayan, na ikinagalit ni Aaron. Ipinaliwanag ng aking pinagkakatiwalaan, dahil nakapasok siya sa Huanglong Hall nang walang pahintulot at hindi nakipagtulungan, kaya kailangan niyang gumamit ng dahas. Walang ekspresyon ang mukha ni Aaron at hindi nagsasalita. Alam ng aking pinagkakatiwalaan na ang Aaron ay may galit sa kanyang puso. Ang kanyang paliwanag ay orihinal na umaasa na ang Aaron ay huminahon, ngunit ngayon ay tila wala na itong silbi. Ito ay upang mapabuntong hininga ang aking puso. Siya ay kasama ni Emperador Zun sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang nang ahas na tumingin sa kanya. Ang Aaron ang una, at kahit na tumingin siya sa kanya, hindi nangangahas si Emperor Zun na magkaroon ng anumang opinyon tungkol dito. Ito ang malakas, hanggat ang lakas ay sapat na malakas, kahit na ang emperador ay hindi kailangang magbayad ng pansin. Buksan ang cell pinto, Aaron direkta Huang Xiaoyong pagtutol sa balikat. Bago umalis, sinabi ni Aaron sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, "Salamat sa Emperador Zun para sa akin." Sabihin lang na ang Aaron ay isaisip ang bagay na ito. Ang aking mga pinagkakatiwalaan ay tumingin sa likod ng Aaron, ngunit ngumiti. Ito ay upang bigyan ng babala si Emperador Zun, talagang malaking tapang. Bumalik sa pangunahing bulwagan, ipinarating ng aking mga pinagkakatiwalaan ang mga orihinal na salita ng Aaron kay Emperor Zun bawat salita. Malamig ang mukha ni Emperor Zun, ngunit wala siyang magawa. Inaasahan ko na ang lalaking ito ay mahirap kontrolin, ngunit siya ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Sabi ni Emperor Zun, ang taong ito ay dapat na isang nakatagong panganib sa hinaharap. Maaaring samantalahin ni Emperor Zun si Linlong at patayin siya. Tanong ng confidant. Komplikado ang ekspresyon ni Emperor Zun at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Bumalik sa tahanan ni Fei Lingsheng, nang makita ni Fei Lingsheng ang mahinang kalagayan ni Huang Xiaoyong, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa kanyang opinyon, nahuli ni Emperor Zun si Huang Xiaoyong, na isang bagay na syempre, ngunit hinayaan si Huang Xiaoyong na masugatan, na medyo hindi inaasahan. Mukhang nailabas ni Emperador Zun ang lahat ng galit niya sa apprentice mo. Sabi ni Furlongson, babayaran ko siya. Malamig na sabi ni Aaron. Hayaan ang emperador na magbayad ng halaga. Tanging Aaron lang ang nang-ahas magsabi niyan. Mukhang matatagalan pa siyang gumaling. Sabi ni Furlongson, ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Huang Xiaoyong ay talagang nangangailangan ng oras upang ayusin, ngunit sa ganitong paraan, hindi agad malalaman ng Aaron kung ano ang pinanggalingan ni Huang Xiaoyong. Ang ganitong uri ng paghihintay sa ilalim ng pagdurusa ay hindi nangangahulugang katanggap-tanggap sa Aaron. Kaagad, naglabas si Aaron ng isang banal na kastanyas na nagpamula kay Fei Lingsheng at direktang ipinakain kay Huang Xiaoyong. Ang banal na kastanyas ay hindi lamang makapagbibigay sa gumagamit ng enerhiya sa paglilinang, ngunit dinayusin ang pinsala, na siyang halaga ng kayamanan. Such a precious thing, you should use it to heal him. It only takes him few days to recover. Aren't you a tyrant? Sayang ang magagandang bagay, selos niyang sabi. Tuldok, this is my stuff, it's not worth it, and I have the final say, it's none of your business. Sabi ng Aaron. Galit na galit si Fei Ling. Para makuha si Shengli, marami siyang kwento sa harap ng Aaron. Pero sa huli, wala siyang napala. Sa kabaligtaran, ito ay si Huang Xiaoyong. Gayunpaman, pagkatapos ng kaunting pinsala, maaari siyang gumaling sa loob ng ilang araw. Sulit na Aaron ang pag-aaksaya ng Shengli para sa kanya. Alam mo ba na noong kinain niya si Shengli sa kanyang normal na estado, nagawa niyang sirain ang sitwasyon para sa kanyang sarili. Ngayon, noong ginamit niya ito sa pag-aayos ng kanyang katawan, nasayang ang enerhiya ni Shengli. Sabi ni Furlongson, I want him to improve. Bibigyan ko siya ng Holy Chestnut kapag maayos na ang kalusugan niya. Don't worry about it. Sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay halos mapasok ka si Fei Ling ng dugo. Napakabuti niya kay Huang Xiaoyong, ngunit napakasama niya sa kanyang sarili. Hindi niya mahulaan kung anong uri ng pag-iisip ang nasa isip ni Aaron. Napaka-unreasonable mo. Galit na sabi ni Fei Ling.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagkamalay na si Huang Xiaoyong. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Fei Lingsheng, may matinding pagtutol sa kanyang mga mata. Ikaw, bakit ka nandito? Natatakot na sabi ni Huang Xiaoyong. Aaron isang ulo ng fog. Naguguluhan din siya. Bakit parang multo ang tingin niya sa sarili niya? This is my home. Bakit hindi ako pwede dito? Sabi ni Ferlingson, may natural na hangin. Shifu, siya iyon, nakababatang kapatid niya iyon. Nakapatay siya ng 3,000 disipulo, at nagkaroon siya ng mapagpasyang labanan kay Shigo. Gusto niyang hulihin si Shigo. Hinawakan ni Huang Xiaoyong ang kamay ni Aaron at sabik na sinabi, nakababatang kapatid. Hindi ba't si Yi Qingshan iyon? Nagtataka si Aaron kung bakit hindi sinunod ni Yi Qingshan si Fei Lingsheng. Sa hindi inaasahan, napunta siya sa 3,000 zang. Kunin si Jiang Yingying, ito ay para gamitin si Jiang Yingying para takutin ang kanilang sarili, ibigay si Sheng Li, hindi ko inaasahan na itatago mo ito, Ferlingson Aaron ay puno ng puot kay Fei Lingsheng sabi. Hindi nagbago ang mukha ni Fei Lingsheng, dahil wala itong kinalaman sa kanya, at hindi siya makonsensya. At bago ang Fei Lingsheng para sa pag-alis ni Yi Qingshan ay nakaramdam din ng kakaiba, ngayon sa wakas ay maunawaan kung ano ang gagawin ni Yi Qingshan, hindi ko alam kung saan nagpunta si Yi Qingshan. Naniniwala ka ba? Sabi ni Ferlingson, bakit ako maniniwala sa iyo? Gusto mo si Sheng Li, at gusto ni Yi Qingshan na pilitin si Jiang Yingying na ibigay si Sheng Li. Wala ka bang iisang layunin? Pumunta si Aaron kay Fei Lingsheng at sinabing pinapatay niya siya. Sinundan ni Jiang Yingying ang Aaron hanggang Xuanyuan World. Hindi dapat hayaan ng Aaron na ma-accident siya rito. Kung hindi, kung babalik siya sa lupa sa hinaharap, paano niya ipapaliwanag sa kanya hindi ko naman siya kapatid. Wala akong kinalaman sa kanya, at wala akong ideya kung ano ang gagawin niya. Hindi ko alam na pupunta siya sa ate mo. Sabi ni Jiang Yingying, sabihin mo sa akin kung nasaan siya Aaron, malamig na boses ang nagtatanong ng paraan. Umiling si Jiang Yingying at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, siya ay isang malakas na tao sa estado ng Xia. Ang gusto niyang gawin ay hindi ko basta-basta nakikialam. At saka, dati, hindi ko alam na may ganoong plano siya, kaya kung ako ang tatanungin mo, hindi kita masagot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!